What's up, KAG? Minasalayan ka na bang NFT community na sobrang ingay? Pero pag nag-mint ka, ikaw lang pala ang maiiwan. So ngayon, tanong ko sa'yo, marunong ka bang mag-separate ng signal sa noise o nadadala ka lang sa hype? Kasi minsan, hindi scam ang problema, kundi tayo. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, nung una akong pumasok sa NFT space, akala ko simple lang. Join ka sa Discord, makinig ka sa mga alpha, mint, profit. Ganun kadali. Sa theory. Pero reality, 90% na nakikita mo sa community, puro noise. At kung hindi mo kayang i-filter yon, ikaw ang liquidity. Real talk. Ano ba talaga ang signal at noise? Sige, linawin natin. Signal, impormasyon na may value. May data, may context, may transparency, may logic, may basehan. Ang noise, yun yung mga hype, spam, emotional manipulation. Floor is sending, last chance, don't fade. Whales is aping. Narinig mo na yan, di ba? Sa kahit anong market, stocks, crypto, kahit sa gaming economy, majority na maingay galing sa participants na may posisyon na. Hindi sila neutral. Tanong ko sa'yo, kapag may nag-post ng bullish sa chart, may hawak ba siyang NFT? Siyempre meron. So unbiased ba siya? Noong 2021 hype cycle, sobrang active ko sa Discord. May project, sobrang solid ang art, active ang mods, ang daming GM o good morning araw-araw. Akala ko strong community. Pero after mint, yung mga alpha callers, wala na. Yung founder, nawala na sa weekly AMA. Doon ko na-realize, activity is not the same as conviction. At engagement is not the same as quality. Kung bago ka sa market, ito ang kailangan mong tandaan. Pure price talk. Kapag 80% ng usapan ay floor price, pump at flipping, walang discussion tungkol sa long-term vision, utility, roadmap execution, development updates, noise yan. Toxic positivity. Kapag bawal magtanong, kapag lahat ng nagdududa tinatawag na father, healthy community allows criticism. Kung bawal ang critical thinking, bakit? Fake urgency. Last 10 spots na. Mint closing soon. Whitelist ending in 5 minutes. Psychology yan. Scarcity tactic. Tanong. Kung solid ang project, bakit kailangan takutin ka o madaliin ka? Paano makahanap ng signal? Hindi enough na marunong kang umiwas sa scam. Dapat marunong ka rin maghanap ng value. Ito ang ginagawa ko ngayon. Tinitingnan ko ang founder behavior. Transparent pa sila? Nag-release pa sila ng updates kahit bearish market? Active ba sila sa Twitter or X kahit walang hype? Halimbawa, noong kasagsagan ng NFT boom, maraming project sa OpenSea ang biglang lumabas at biglang nawala. Pero yung mga consistent kahit bear market, mas may credibility. Tinitingnan ko ang community questions. Anong klaseng tanong ang tinatanong ng mga members? Kung puro when reveal, when pump, when Binance, noise heavy yan. Kung may nagtatanong tungkol sa tokenomics, partnership, treasury transparency, mas may signal. May proof of work ba? May actual product ba? Playable demo, working site, o puro teaser lang? Maraming project na ang branding parang Apple, pero back-end parang thesis depends. Minsan, ang pinaka-quiet na community ang pinaka-legit. Hindi sila maingay. Hindi sila nagsishil araw-araw. Pero pag may update, solid. Hindi lahat ng tahimik dead project. At hindi lahat ng maingay, buhay. Baliktad minsan. Ano ang mga strength and weaknesses ng NFT communities? Ang mga strength, networking, early information access, learning from experienced traders, collaboration. Ang mga weaknesses nito, echo chambers, manipulation, emotional trading triggers, herd mentality.
Hindi mo kailangang umalis sa communities. Kailangan mo lang maging observer, hindi reactor. Ganito ang mga dapat mong gawin bago ka ma-excite. Check on-chain activity. Check founder, LinkedIn or background. Check previous projects. Check treasury transparency. I-check kung may actual development timeline. Kung wala kang nakikitang concrete output, bakit ka excited? Emotion is not strategy. Kung beginner ka, huwag kang mag-base sa chat speed, emoji reaction, whitelist flex screenshots. Mag-base ka sa execution, transparency, consistency. At tandaan mo, the louder the room, the more you should lower your volume and observe. Sa ngayon, pag sumali ka sa NFT community, hindi ka na basta makiki-good morning. Mag-observe ka, mag-analyze ka, mag-filter ka. Hindi lahat ng alpha. Hindi lahat ng hype, scam. Pero kung hindi ka marunong mag-differentiate, ikaw ang magiging exit liquidity. At ayoko mangyari yun sa'yo. Kung seryoso ka sa NFT journey mo, simulan mo sa pag-master ng signal detection. Doon nagsisimula ang edge. Game on!